welcome to our channel. And now, ang aking topic po ngayon is, what is computer virus? So, ano nga ba ang computer virus? According to Google, ito po siya. And, ang sabi po diyan ay, ang virus ng computer is ang uri ng malware na ginagaya ang sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng iba pang mga program sa computer at paglalagay ng sarili nitong code sa mga program na iyon. So, ayun po ang computer virus. So, sino nga ba ang gumawa ng computer virus? Ang gumagawa ng computer virus ay tao. Ang tao po ang gumagawa ng computer virus, kaya sila rin po ang makakatanggal nito. So, makakuha ka ng virus kung di ka mag-iingat sa mga files na binubuksan or dina-download mo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga binubuksan or dina-download natin. Kasi baka makapasok ang virus sa atin at makakuha ng information about sa atin. Hi guys! So, next topic na po tayo ngayon. And next topic natin is how to prevent computer virus. So, paano nga ba mapo-prevent ang computer virus? Kumuha po ako ng tatlong idea kung paano i-prevent ang ating computer virus. So, number 1 is keep secure your device. So, paano nga ba natin masisecure ang ating device? Masisecure natin siya sa pamamagitan ng pag-download ng mga nire-recommendang update mula sa manufacturer na isang device o operating system provider, lalo na para sa mga mahalagang software gaya ng iyong internet browser. Ang software na antivirus, software na anti-spyware, at mga firewall. Ang firewall ay mahalagang tool din upang mahadlangan ang mga pag-atake sa iyong device. So, mahalaga niya ang pag-atake ng virus sa ating device. Kasi nga, firewall siya. So, hindi makakapasok ang negative virus or hindi makakapasok ang virus sa firewall. Kaya, mas maigi ayun po ang ating i-download. I'm Pulinjing Gantalan and I'm going to explain what is a computer room. Ano nga ba ang computer room? Ang isang computer room ay isang standalone na malware computer program na ginagaya ang sarili nito upang kumalat sa iba pang mga computer. Madalas itong gumagamit ng network ng computer upang maikalat ang sarili nito. Umaasa sa mga pagkabigo sa seguridad sa target na computer. Upang ma-access ito, gagamitin nito ang makinang ito bilang host upang mag-scan at makahawa sa iba pang mga computer. Kapag ang mga bagong worm-invaded computer na ito ay kinokontrol, ang worm ay magpapatuloy sa pag-scan at pagkahawa sa iba pang mga computer. Gamit ang mga computer na ito bilang mga host at ang pag-uugaling ito ay magpapatuloy. Gumagamit ang mga computer worm ng mga recursive na pamamaraan upang kopyahin ang kanilang mga sarili. Upang maiwasan ng computer worm, panatilihing updated ang iyong operating system at software gamit ang pinakabagong security patches. Gamitin ang isang mapagkakatiwalaang antivirus program at panatilihin itong updated. Pagganahin ang firewall upang bantayan at kontrolin ang pagpasok at paglabas ng network traffic. Maging maingat sa mga email attachment at links. Iwasan ang pagbubukas mula sa hindi kilala o kahina-hinalang pinagmulan. Regular na mag-backup ng iyong mahalagang data upang mabawasan ang epekto ng potensyal na atake. Gamitin ang malalakas at kakaibang passwords para sa iyong mga accounts at palitan ito ng regular. Guys, welcome to our channel and it's me, Cheryl Macy Santiago, and now ang topic po natin ngayon is Trojan Horse. So, ano nga ba ang Trojan Horse? Ang Trojan Horse ay isang uri ng computer na malware na nagbabalat kayo bilang isang official app, software, and website. Ang Trojan Horse ay isang nagtatago para pang-uto ng users upang makuha nila ang iyong information o i-hack ang iyong system. Nakakapasok ito mula sa pagda-download ng libreng software mula sa internet na lihim na naglalaman ng malware, o kaya naman sa pagda-download ng mga apps mula sa unofficial app na di natin alam ay meron na palang malware. So, how can Trojan Horse be prevented?
Huwag kailanman mag-download o mag-install ng software mula sa isa pinagmula na hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Huwag kailan magbukas ng attachment o magpatakbo ng program na ipinadala sa iyo sa isang email ng isang tao na hindi mo kilala. Panatiliin na napapanahon ang lahat ng software sa iyong computer sa mga pinakabagong patch, tiyakin naka-install at tumatakbo ang iyong Trojan antivirus sa iyong computer. I'm Pulinjin Gantalan and I'm going to explain what is threat. Ano nga ba ang threat? Ang threat ay tumutukoy sa anumang potensyal na panganib o banta na maaaring makaapekto sa seguridad ng isang sistema o network. Ito ay maaaring kinabibilangan ng iba't ibang uri ng malicious software tulad ng viruses, worms, Trojan horse at ransomware. Maaari itong isama ang iba't ibang uri ng cyber attacks tulad ng phishing, denial of services attacks, at iba pang mga hakbang na naglalayong mangyari o magdulot ng pinsala. Ang layunin ng mga threat ay maaaring maging pagnanakaw ng impormasyon, pagkasira ng sistema o paglabag sa privacy ng gumagamit. Ang mga cybercriminal ay tumutukoy na magpa-develop ng bagong paraan upang makalusot sa mga existing na security measures. Kaya't mahalaga ang pagiging aware at proactive sa pagprotekta ng mga computer systems at network laban sa mga threats na ito. Paano maiiwasan ang threat? Gumamit ng epektibong antivirus software at panatilihin itong updated para ma-detect at maalis ang mga posibleng malware. I-configure ang firewall na iyong computer o network upang mapigilan ng hindi autorisadong access mula sa labas. Panatilihing updated ang iyong operating system software at ang iba pang programa para sa pinakabagong seguridad at bug fixes. Iwasan ang pag-click sa mga hindi kilalang link, mga email attachment mula sa di inaasahang sources at pagbisita sa mga hindi kilalang websites. Hi guys, ako nga po pala si Carlin JP Bagsik at tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin i-activate or di-disable ang computer firewall. Wait lang, ano nga ba ang computer firewall? Ang firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on a predetermined security rule. A firewall typically establishes a barrier between trusted network and an untrusted network such as internet. Ngayon, pupunta naman tayo kung paano natin i-disable or i-activate ang computer firewall. First is, pupunta tayo sa settings, at pagtapos, pupunta tayo sa update and security. At ngayon, i-click natin ang Windows Security. Pagtapos, makikita natin ang firewall and network protection. Pag nakita natin ang network firewall protection, i-click natin ito. As you can see, naka-on ang firewall natin. Pagtapos, i-click natin ang public network. As you can see, ngayon, para ma-deactivate ang firewall natin, i-click natin ito para ma-off. At ngayon, kung gusto naman natin i-on ng firewall natin, pwede rin natin itong i-click ulit para mag-on or mag-activate. Ano po natatapos ang aming vlog. Thank you po sa panonood. Bye-bye!